Easter Sunday ngayon. Happy Easter po sa inyong lahat. Easter Sunday ay panahon din ng pagbabago. Bagong bukas, bagong pag-asa. Tayo pong lahat, gusto nating manalo si Mayor Duterte dahil gusto natin ang pagbabago, tama? Pero kaya ba nating samahan siya sa pagbabago? Hindi naman pwedeng siya lang ang nagbabago. Hindi lang pwedeng siya lang ang lumakad para sa pagbabago. Dapat tayong lahat. Dapat tayong lahat magkaroon tayo ng disiplina sa mga sarili natin. Dapat tayong lahat hindi lang puro sarili ang iniisip, kundi kapakanan ng bawat isa. Tama? Dahil ako, pakiramdam ko, pag tayo lahat nagsama-sama, ang dami natin pwedeng gawin. Yung Pilipinas na gusto nating makamit, makakamit natin sa tulong ng ating leader, si Mayor Duterte. Pero tayong lahat yung dapat gumalaw. Hindi natin pwedeng iasa lang sa isang tao. Tayong lahat ang responsable, ang may responsibilidad para pagandahin ang Pilipinas. Tayong lahat ang responsable para mapanatiling malinis ang kalikasan natin. Maliit na bagay, kagaya ng paglilinis pagkatapos itong pagtitipon na to. Malaking tulong na yan. Kagaya ng pagkinig sa mga marshal na hanggang dito lang tayo. Respeto sa bawat tao, kasi Hoda, sino pa yan, ano pa yan, yun ang dapat nating isapuso. Dahil yun ang sinasapuso ng tinitingala natin si Mayor Duterte. Kung talagang tayo ay maka-Duterte, isa sa puso at isa sa buhay natin ang mga bagay na yan. Disiplina, respeto, tapang, pagmamahal. Pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa lupang tinubuan nating lahat. So tayong lahat, sana kung talagang gusto natin na hindi lang para sa inyo, kundi para sa marami pa nating kababayan, suportahan natin ang presidente natin dahil siya isusulong niya ang trabaho na mas marami pa sa Pilipinas. Mas mataas na sweldo, mas maraming trabaho, at hindi niyo na kailangang umalis ng bansa para mabuhay at mabuhay ng mga pamilya ninyo. Tama. At syempre, pero yung mga bagay na yan, syempre, that takes time, di ba? So ngayon, ang importante din is, iba rin, di ba, yung kapag malayo kayo at ang mga mahal nyo sa buhay ay nasa Pilipinas, yung kampante tayo. Kampante tayo na alam natin na pagkagaling sa eskwelahan yung anak natin, pero hindi marirape pag uwi. Hindi makikidnap pag uwi. Alam mo na yung mga pinaghirapan mong bagay, pag-ipunan para sa pamilya ninyo, alam ninyo na hindi aakyat bahay at nanakawin yung mga yon. At alam din ninyo na kung meron mang mangyaring ganito, may hustisya para sa ating lahat. So yan po ang alay ng ating Presidenteng Duterte. Kaya po, kagaya ng sinabi ni Sir Bong, ng aking asawa at nating lahat, sa atin po nakasalalay ang kumpanya niya. Kami po nandito, wala akong bayad. Wala akong bayad kasi hindi ko po kayang ibenta ang prinsipyo ko. Dahil aanin ko naman po ang milyong-milyong pera kung bawat araw gusto mo nang sumabog ang ulo mo sa nangyayari sa Pilipinas. So, mas okay to dahil masaya ako. Dahil nakakapagsalita ako ng tagos sa puso ko. So tayong lahat to. Nire-represent tayo ni Mayor Duterte. Kaya tulungan natin siya. Tulungan natin siya sa lahat po ng mga kaibigan ninyo. Kagaya nga na sinabi ni Liza, positive activism po ang kailangan natin. Dahil tayong lahat, binabaril tayo na kapag maka-Duterte ka, makitid ang utak mo, hindi ka nag-iisip, tamad ka, hindi totoo yan. Tayo mga Duterte, nag-iisip tayo, kaya nga siya pinili natin eh.
Dahil siya, hindi puro salita. Ang dami na niyang ginawa. At doon tayo maniniwala sa taong marami nang ginawa. Hindi sa taong dada ng dada. Ginawang mabuti, kagaya niya, sinabi niya sa mga ginawang magagandang bagay para sa Davao City, na nakarating na kami mag-asawa doon, na talagang totoo naman, kapag naglalakad ka, ito, personal experience, di ba, sa atin, kapag mayaman, mas madalas na sila yung hindi sumusunod, di ba? Natutuwa ako dahil nagpunta ako roon sa Davao, nasa isang hotel kami, dinalaw ako ng mga kaibigan ko, medyo matatanda ng mga doktor, nagtalamak manigarilyo. Pero naalala ko nung talagang sila mismo yung, hindi, bawal dito, huhulihin tayo. Kailangan natin ng ganun eh. Kasi aminin ninyo, pag nasa ibang bansa tayo, sumusunod tayo. Kaya pag nasa Pilipinas, ano ginagawa natin? Hindi. Pasaway ang presidente at pasaway tayo. Aminin natin yan. Kung lulusot tayo eh. Kung didiskarte eh. Tama? Yun ang dapat nating tanggalin. Dahil yung sinasabi ni Mayor Duterte, ang pagsunod sa law ngayon, optional na lang, dapat hindi. Sumunod tayo. Kung gusto natin ng totoong pagbabago, sumunod tayo. Kung gusto natin ng totoong pagbabago, maging disiplinado tayo. Dahil kahit si Mayor Duterte ang maging presidente natin, kung tayo hindi susunod, wala rin mangyayari. Nasa atin ang kapangyarihan. Tandaan ninyo yan. Nasa ating lahat ang kapangyarihan. Nire-represent tayo ng magiting na leader natin si Mayor Duterte. Pero tayong lahat ang dapat gumalaw para sa pagbabago ng mahal nating bansa. So maraming salamat po sa inyo lahat.